Itong pangatlong topic natin, tatry ko lang ha. Medyo mahirap siyang i-explain eh. Pero yung will of God, naging malaking palaisipan sa akin to. Una ko kasing sinulat na song is Thy Will Be Done. So tungkol sa pagsunod sa kalooban ni God. Kumbaga kung dalaliman mo pa yung pagkakakilala sa Diyos, sa kanyang kalooban, merong will si Lord na ang gusto niya ay maligtas tayong lahat. As many as possible, gusto niya mapuno yung kalangitan ng mga anak niya. So isa po yun sa will niya. And then marami pa siyang mga sinabi sa Bible. So yung salita po niya, isang source po ng kalooban niya. Isa lang yung sinabi ko kanina, pag binasa mo yung Bible, mas maintindihan mo pa kung ano yung kalooban niya. Which is, makasama niya tayo Kaya niya tayo nilikha to bless Him every day, to give glory to His name, and maligtas tayo. Yun po yung will ng God sa atin Kung titingnan mo naman yung pang-araw-araw na buhay natin, paano tayo mag-decide sa mga decision making natin? Like for instance, nagkaroon ka ng trabaho tapos parang nagsawa ka na, nakakita ka ng bagong trabaho, iwanan ba yung work mo? Kapalit mo ba siya sa bago? So mga ganong cases, maraming factors kang i-consider. Number one is yung saan ka ba mas mapapabuti? Spirituality mo, yung morality mo, yung godliness mo, tsaka yung righteousness mo. Baka yung lumang trabaho mo, nagkakasala ka. O kaya, pwede namang yung bagong work mo, baka mas magkasala ka. So, magstay ka na lang doon sa luma mong work, diba? Yung mga ganun factors. So, palaging yun yung iisipin natin, yung kaligtasan natin. At saka kaligtasan ng mga brothers and sisters natin, yung mga anak ng Diyos. Yun yung mga consideration. Ngayon, kung bawa, pares lang naman mabuti ka. Ang difference lang is money. Depende ngayon sa kung ano ba yung motive mo. So, importante din i-check natin yung motives natin. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be given to you. Lahat ng pangangailangan mo, pagkakalob sa'yo. Sabi nga is, take delight in your Lord and ibibigay niya sa'yo lahat ng desires ng puso mo. Kung inuuna mo pala si Lord, kung inuuna mo yung pag-seek sa kanyang kaharian, seeking His kingdom first, nagmumula sa kanya yung kaligayahan mo, nasa nasa kalooban ka na ni Lord Nasunod mo na siya. As long as you're checking your motives, kung why, bakit ko ba ginagawa yung isang bagay? Ang motive ko ba is para kay Lord? Inuuna ko ba siya sa buhay ko? Or pang sarili ko lang, parang selfish, ko lang. Kumbaga, lahat tayo may ministry. Ngayon kung nagawa mo na yung ministry mo and nasunod mo na lahat ng will, pwedeng na lang yun. As an enjoyment, pwede yun. Okay lang yun. Pero kung ang focus mo is majority for self-progress lang, para sa sariling mo lang, then nasa labas ka ng kalooban. Kasi ang will talaga ni Lord is unahin mo siya Kung nagiging secondary na lang siya, and we're not talking about yung number of hours na you spend for your job or for your profession. Hindi yun Pwede kasing 8 hours ka sa work mo, pero you're being led by the Spirit na kahit na nasa work ka, nasa puso mo, alam mo na ito pinapagawa sa'yo ni Lord para masustento mo yung pamilya mo. So, depende sa kalooban mo Importante dito yung kalooban natin na nasa puso mo, yung didikta sa'yo ng Holy Spirit, kung ano yung natutunan mo sa Bible. Ayun po yung kalooban talaga, yung napakalalim na line dun sa Lord's Prayer na Thy will be done. Kung lagi natin inuuna si Lord, nandun na tayo sa kalooban niya. Siya kasi ang provide para sa atin ng mga hinihingi naman natin, kailangan natin sa mundo. Sabi nga ni Christ is, hindi lang naman sa tinapay tayo nabubuhay. Actually, mas kailangan natin yung spiritual food yung Word of God. Sa unang pagising mo pa lang, pinifeed mo yung sarili mo ng salita niya, hindi ka kagad makakaramdam ng pagkagutom So may essence din yung fasting na pag nakinig ka muna ng salita ni Lord, so parang pwede ka nang magpatanghali ng breakfast, ganun. As long as lagi mo siyang pinapriority, you're in good hands. So kung medyo nako-confuse ka sa isang bagay, check your motives. Ayon ba sa salita ng Diyos? Ito ba ay magugustuhan ni Christ? Pag ito pinasend sa kay Jesus, magiging pleasing kaya siya para sa akin, Lord? Yun lang po siguro yung tatanungin natin pagka hindi tayo sure sa mga desisyon natin.
And malalaman mo rin, kakaaral mo ng Bible. Kaya importante yung pagbabasa ng Bible. The more na pinag-aaralan yung Bible, the more maunawaan mo kung ano yung kalooban niya, kung ano yung will niya, kung ano yung gusto niya. What pleases God. And most of the time is worshiping Him and yung evangelism at saka yung discipleship. Pag-aakay, pagtulong. Sabi pa nga niya kay Peter, di ba? Do you love me, Peter? If you do, then feed my sheep, sabi, di ba? So, ganoon din po yung bilin sa atin, bilang tagasunod. Kumbaga, after Israel, tinawag na rin ng all nations. So, bilang Pilipino, lahat po tayo tinawag ni Lord na pakainin yung sheep niya. So, sino ba yung sheep niya? Yung mga naliligaw, hindi lang sa food for the physical being, pero yung spirit. So, pakainin mo yung sheep ko, pati salita, pati yung truth. Kasi sa salita, nandun yung truth eh. So, kaya ko po ginagawa itong actually mga videos na to is to share the truth na natutunan ko po. And syempre, cross-reference pa rin yung mga sinishare ko. You can read it in the Bible. I-share ko naman usually yung mga verses para at least alam niyo yung sitas sa Biblia kung saan mababasa yung mga aral. So, yun, yung kalooban niya is paligtas tayong lahat. Pakainin natin ang mga sheep niya, ang mga kapatid natin. Love your neighbors. Golden rule, yung commandment niya. So, love God above all and love your neighbors as you love yourself. Yun yung will. Isa pa, as long as you're showing good attitude, good temper, and positive attitude towards your neighbor, community, yung mga kapwa natin, goods ka eh. Kasi, yun naman ang importante sa lahat eh. Hindi naman yung ginagawa mo. Kung ikaw ba ay naglilinis ka lang ng bahay o kung let's say tagabili ka ng grocery or let's say namamasada ka, hindi yun ang importante kay Lord eh. Hindi naman importante sa Kanya kung ano yung profession mo, kung ano yung ginagawa mo. Ang importante sa Kanya is ano ka ba nagiging? Kumbaga ano ba yung nagiging pagkatao mo dahil doon sa ginagawa mo. Yun yung mahalaga sa Kanya, yung pagbabago, yung kabutihan natin ng kalooban. Yun po yung pinaka-importante sa Kanya, tsaka yung keeping a good temper kahit na hindi pabor sa atin yung mga circumstance natin, hindi maganda minsan yung kinakalabasan ng mga expectations natin, yung mga ina-expect natin hindi natutupad, yung mga kailangan natin hindi nabibigay sa atin, o kaya hindi tayo napapaboran minsan ng mga desisyon ng ibang tao, or kaya nahihirapan tayo physically, naiinitan tayo, nata-traffic tayo. Yung mga attitude natin towards that, yun po yung mas mahalaga para kay Lord. Basta importante, check your motives and check your attitude. So yun lang po. Hopefully nakapag-share ulit ako ng something value. Medyo magulo lang explanation ko ngayon kasi hindi po talaga ako naka-ready. Kaya yun, ganda ng view, no? Pagka ganito yung view, makaka-isip ka talaga ng content para kay Lord. Mga reflection videos. So iniba ko na yung format ko, iniba ko na yung tema ng aking mga videos. Talagang I think ito yung pinaka most productive na topics na pwede natin italakayin. Siyempre, gagawa pa rin tayo ng travel videos, gagawa pa rin tayo ng music. Ito talaga yung nagiging calling ko ngayon. Mag-share ng mga insights about life in general, tsaka yung mga lessons, mga teachings na natutunan natin from Him. Yun po. Hopefully na-enjoy niyo yung ating video for today. And God bless po. Take care.